Hello guys at welcome sa FSG Trading Card Collection. Ito ang kauna-unahan nating video sa channel na ito. Kaya kita nyo naman, malinis ano? Alam nyo ba, nung bata ako, gusto ko talagang magkaroon ng collection. Pwede na! Pero ngayon ko pa lang uumpisahan. Gusto ko kasi yung collection ko at the same time nagiging investment na rin, no? Pagdating ng panahon. Kaya ano yung napili kong kolektahin? Walang iba kundi yung mga trading cards. Maganda kasi itong collection kasi habang tumatagal yung isang card ay madalas na tumataas ang value o presyo nito. Ang halimbawa sa mga trading card ay ang NBA cards, One Piece card, Dragon Ball Z card at marami pang iba. Pero ang napili kong kolektahin ay walang iba kundi yung paborito ko nung bata ako, ang Pokemon cards. Unang lumabas ito sa Japan noong taong 1997, ano? At lumabas ang English version nito noong taong 1999. At nagkakahalaga ang isang booster pack nito ng $3 o 166 pesos. Pero kung bibili ka ngayon ng sinaunang booster pack nito, nagkakahalaga na siya ngayon ng $11,000 o mahigit sa 600,000 pesos. O di ba? Ang laki ng tinaas. At ang pinaka-rare na card na gustong-gustong makuha ng marami noon ay ang Charizard, no, na card. At umabot ang halaga nito, no, sa ngayon ng $300,000 o mahigit sa 16 billion pesos. Kaya kung isa ka sa mga nakabili at nakakuha ng ganitong card, ay tiyak na sa ngayon, kung naingatan mo ito, ay mayaman ka na. Sana all. Kaya wag muna natin pangarapin na makakuha tayo ng ganong klaseng booster pack o ng card, no? Para kasing imposible sa presyo pa sa ngayon. Pero kahit na sa mga bagong card ngayon, mga booster pack, ay pwede pa rin tayong makakuha ng mga rare cards na malaki rin yung value o yung presyo nito. Kagaya dito sa Pokemon Go, no, na trading cards. Lumabas ito noong taong 2022. At ang pinaka-rare na makukuha natin sa booster pack na ito ay ang Mewtwo V-Star. Na nagkakahalaga sa ngayon ng 1,500 pesos. At ito naman, ang sumunod na card natin na booster pack ay ang Crimson Haze. Lumabas ito nitong March lang 2024. At ang pinakamahal na card na pwede nating makuha sa booster pack na ito ay ang Green Ninja EX na nagkakahalaga ngayon ng mahigit sa 5,000 pesos. Siya nga pala, ang bili ko rito sa Pokemon Go na card ay 265 pesos. Samantalang ito sa Crimson Haze ay 120 pesos. Bakit mura? Kasi 5 card lang yung lamang nitong Crimson, no? Mas mababa yung chance na makuha natin yung mga rare card. Samantalang ito sa Pokemon Go, naglalaman naman ito ng 10 cards. Kaya punta na tayo doon sa exciting na part. Buksan na natin yung mga booster pack na ito. Tingnan natin kung tayo ba ay kumita o nalugi. Okay, tingnan natin. Okay, buksan na natin itong unang booster pack natin. Ang booster pack ng Pokemon Go. Exciting. Tingnan natin kung ano yung laman. And first time ko magbubukas nito. Oh. Oh. Ayan. Ginagawa nila dun sa mga video na nakita ko. 3. Ayan. Tapos, tingnan natin ito. Ayun. So, si Lunatone. Sumunod. Okay, stop. Next, Lure Module. Sumunod, Ambipom. Next, Slowpoke. Next, si Bibarel. Spinarak. Ano ba? Apat pa. Spinarak. Uy! Si Pikachu.
kakaiba yung card. Up. Slow bro. Slow bro. Next. I see Snorlax. At ito na. Ito yata yung pinaka ano. Ito ba? Si Snorlax nga. So Snorlax yung nakuha natin. At hologram. Mamaya makikita natin kung ano yung kabuang price na nakuha natin. Sumunod, buksan natin ngayon ay ang Crimson Haze. Yan natin. Meron tayong nakuha na rare. Parang hindi yata rare yung nakuha natin dun sa isang packet. Ayan. Tingnan natin mamaya yung price. Ang hirap naman pala buksan na yun. Buksan pack na to. 10 years later. First time ko kasi magbukas ng Yan. Pagka Japanese guys, ganito yung makikita nyo sa likod. Kaya tingnan natin kung ano yung mga nakuha natin. Ayan. Si Impernipe yata to eh. Nani? Tapos, si Tangela. At, uy, si starter po. Ano to ah? Next, I see, hop. Uy! EV! Alam ko mahal to eh. Mamaya makikita natin kung ano yung price. At sis. Yan. So mukhang nakakuha tayo ng maganda. Ayan. Tingnan natin mamaya kung ano yung presyo. Malalaman natin kung nalugi pa tayo o hindi. Okay, ito na guys. Tingnan natin. Ang malaking tanong. Kumita ba tayo o nalugi? Ayan. So tinignan ko yung presyo niya, no, sa isang app, no? Ang price chart niya sa market. Ano. So itong card na to, ito yung slow bro na reverse halo. Pag sinabing reverse halo, ito yung kumikinang. Yung ball part na to, pero yung picture wala kang makikita diyan kumikinang. Nagkakahalaga ito ng 86 pesos. So, dollar yung makikita mo doon, pero kinonvert ko na 86 pesos. Ito lang yung tatlong card na merong halaga eh. No? Doon sa ating price charting. At ito naman, sumunod, ito naman yung hollow. Kung saan, makikita nyo yan, nagre-reflect yung spectrum dito sa bandang picture, no, ng Pokemon natin. At yan naman ay nagkakahalaga ng 93 pesos. Ayan. At ito na ang pinaka exciting part, guys. Alam nyo ba kung magkano yung card na to? Ang card na ito ay nagkakahalaga lang naman ng 749 pesos. Ibig sabihin, kumita tayo. Yay! Kumita. First video pa lang natin guys, kumita na tayo. Okay? So, ang nagastos natin lahat dun sa dalawang booster pack na yon ay 385 pesos, ano? At ang halaga nitong tatlong card na to ay nagkakahalaga ng 928 pesos. So, kumita na kagad tayo ng 543 pesos. Wow! Ayan. First time pa lang natin, ano? Kumita agad tayo. Kaya, kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng video, guys, no, supportahan natin yung ating channel. Please like and subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo para sa ating mga bagong video. Kaya sa susunod, magbubukas ulit tayo, no? Bibili ulit tayo ng mga booster pack. Tingnan natin kung may makukuha tayong maganda. Kaya hanggang sa muli,